Panimula. Isang patak ng dugo sa mamahaling sapatos kapalit ay buhay. Habang yakap ni Isabel ang dugo ang pasyente, buong pandidiring tinapakan ni Victoria ang kanyang dignidad. Wala kang puwang sa ospital ko iyon, ang malupit na pagtaboy ng bilyonarya sa isang hamak na nurse. 2 taon ang lumipas, ang mapagmataas na reyna ay luluhod at iiyak sa paanan ng basurang itinapon niya. Handa bang isantabi ni Isabel ang galit upang iligtas ang kaisa-isang anak ng kanyang demonyo, Kabanata 1? Huwag mong idikit ang marurumi mong kamay sa sapatos ko. Basura ka lang at wala kang karapatang dumihan ang isang bagay na kahit ibenta mo ang buong pagkatao mo ay hindi mo mabibili. Sibak ka na. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa dibdib ni Isabel. Nanatili siyang nakaluhod sa malamig at matigas na sahig ng pasilyo. Ang kanyang mga panginginig na kamay ay nakadiin pa rin sa dibdib ng isang maliit at namumutla na batang lalaki na biktima ng isang malagim na sakuna sa lansangan. Kanina pa niya pinipigilan ang pagdurugo nito, isang desperadong hakbang upang mapanatili ang pintig ng puso ng bata hanggang sa makarating ang pangkat ng mga doktor. Subalit para kay Victoria Alcantara, ang nag-iisang tagapagmana at direktor ng ospital, walang halaga ang buhay na pinipilit isalba ng isang hamak na nurse. Ang tanging nakita lamang ng ginang ay ang maliit na mantsa ng dugo na tumalsik at dumungis sa kanyang mamahaling sapatos. Bumara ang isang matigas at mapait na bikig sa lalamunan ni Isabel. Nawalan ng pakiramdam ang kanyang mga binti habang unti-unting pinoproseso ng kanyang isipan ang bigat ng parusa. Ang mga pamilyar na pader ng ospital na naging pangalawang tahanan niya ay biglang naging isang nakakapasong impyerno. "Ma'am Victoria, please, nagmamakaawa po ako." Ang tinig ni Isabel ay basag at puno ng pait habang nakatingala sa nag-aalab na mga mata ng direktor. "Nag-aagaw buhay po ang bata kanina. Kailangan ko siyang unahin kaysa sa protocol. Please ma'am, huwag niyo po akong tanggalin. Kailangan ko po ng trabaho para sa dialysis ng nanay ko. Utang na loob po ma'am, maawa po kayo sa ina ko." Ngunit walang bakas ng awa sa mukha ni Victoria. Umismid lamang ito habang pinupunasan ng isang mamahaling panyo ang gilid ng kanyang sapatos bago ito itinapon sa mismong harapan ni Isabel. "Tingin mo ba ay mababayaran ng mga luha mo ang dumi na iniwan mo? I don't care about your sob stories, Isabel. Wala akong pakialam sa pamilya mong pabigat. Guards, ilabas niyo ang babaeng ito at siguraduhin niyong i-blacklist ang pangalan niya sa lahat ng ospital sa buong Metro Manila. Let's see kung saan aabot ang pagmamakaawa mo ngayon." 2 malalaking gwardiya ang walang sasantong humablot sa mga braso ni Isabel. Kinaladkad siya palayo habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa duguan at lumalaban na pasyenteng naiwan sa sahig. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Dr. Mateo. Nakatayo lamang ang batang doktor, mariing nakakuyom ang mga kamao at nag-igting ang panga. May saganang awa at matinding galit sa mga mata ni Mateo, subalit bilang isang baguhang manggagamot sa ilalim ng pamumuno ng pamilya Alcantara, wala siyang kapangyarihang magsalita. Isang malungkot na pagpikit lamang ang naging tahimik nilang pamamaalam. Walang awang ibinuhos ng kalangitan ang napakalamig na ulan nang itulak si Isabel palabas ng malalaking pintuang salamin ng ospital. Bumagsak siya sa magaspang at basang semento ng bangketa. Ang kanyang puting uniforme na sumisimbolo sa kanyang pangarap at pag-asa ay nabalot ng putik at tubig baha. Walang sumaklolo, walang nag-abot ng kamay. Nanginginig ang buong katawan, unti-unting inabot ni Isabel ang kanyang maruming uniforme na nahubad sa pagkaladkad sa kanya. Sa halip na itapon ito, dahil sa dumi maingat niya itong tiniklop, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Niyakap niya iyon ng mahigpit sa kanyang dibdib na parang sa pagyakap na iyon ay pinipigilan niyang tuluyang madurog ang kanyang natitirang dignidad. Wala siyang inilabas na hikbi.
Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na hindi kayang isigaw. Kasabay ng pag-agos ng malamig na ulan sa kanyang mukha ay ang panginginig ng kanyang telepono mula sa loob ng kanyang basang bulsa. Naramdaman niya ang walang buhay na panginginig na yon at kinuha ang aparato. Ang liwanag mula sa screen ay nagpakita ng pangalan ng charity ward kung saan nakaratay ang kanyang ina. May isang maikling mensahe na sumaksak sa kanyang puso. Formal na ipinapaalam ng ospital na ititigil na ang pagbibigay ng gamot at makina para sa kanyang ina dahil sa kawalan ng bayad. Naiwan si Isabel na nakatayo sa gitna ng madilim at walang pusong lungsod. Yakap ang putikang uniforme, isang tanong, ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang wasak na isipan. Paano pa siya lalaban at hihinga kung ang mismong mundo na ang nagpasyang ibaon siya ng buhay kasama ng kanyang ina? Ang sikat ng araw ay tila walang awang sumusunog sa balat ni Isabel habang nilalakad niya ang kahabaan ng Maynila upang kumatok sa bawat ospital at klinika na kanyang madaanan. Hawak niya ang mga lukot na dokumento na naglalaman ng kanyang malinis na record bilang nurse, umaasang may isang institusyon na magbubukas ng pinto para sa kanya. Ngunit sa bawat pintong kanyang pasukin, iisang malamig na iling at pagtanggi ang kanyang natatanggap mula sa mga namamahala. May isang mahigpit na direktiba mula sa itaas na hindi sila maaaring tumanggap ng empleyadong naka-blacklist iyon, ang palaging ibinubulong ng mga tao bago ibalik ang kanyang mga papeles na tila isang basurang walang halaga. Ang pangalan ni Victoria Alcantara ay naging isang anino na sumakal sa lahat ng oportunidad ni Isabel, isang malupit na sumpa na tuluyang nagpasara sa pinto ng kanyang kinabukasan. Ang pagod sa kanyang katawan ay wala sa kalingkingan ng bigat na dumadagan sa kanyang dibdib dahil alam niyang bawat minutong nasasayang sa paglalakad na yon ay katumbas ng unti-unting pagkaupos ng buhay ng kanyang ina. Nang makarating siya sa kanilang maliit at tagpi-tagping inuupahang kwarto sa isang masikip na eskinita, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan na paminsan-minsan ay binabasag ng mabigat at hirap na paghinga ng kanyang ina. Nakaratay ang matanda sa isang manipis na banig na mumutla at tila isang tuyong dahon na hinihintay na lamang tangayin ng malakas na hangin. Mabilis na lumapit si Isabel at lumuhod sa gilid ng higaan, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga balikat habang maingat na hinahawakan ang napakalamig na palad ng ina. Iminulat ng matanda ang kanyang mga mata at iginawad ang isang mahina, ngunit napakatamis ng ngiti, isang ngiting nagpapahiwatig ng lubos na pag-unawa at isang mapayapang pamamaalam. Isa anak ko tahana. Ang tinig ng kanyang ina ay isang paos na bulong na tila nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng puso nito. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo kakahanap ng pera, tanggap ko na ang kapalaran ko anak. Ipinatong ng ina ang kanyang nanginginig na daliri sa pisngi ni Isabel, pilit na pinapawi ang namumuong pait sa mukha ng dalaga. Gusto kong ipangako mo sa akin na hindi ka magtatanim ng galit sa mundo. Huwag mong hayaang kainin ng puot ang mabuti mong puso. Magpakatatag ka at hanapin mo ang iyong kapayapaan kahit wala na ako. Isang mapait na bikig ang bumara sa lalamunan ni Isabel, pinipigilan ang anumang salitang nais niyang isagot dahil alam niyang babagsak lamang ito sa isang matinding paghagulgol. Ipinikit ng ina ang kanyang mga mata habang isang malalim at mahabang buntong hininga ang kumawala sa mga labi nito. Kasunod niyon ay tuluyan nang nawala ang anumang paggalaw mula sa kanyang payat na dibdib at ang silid ay binalot ng isang nakapanlulumong kapayapaan na sumisimbolo sa paglisan ng isang mabuting kaluluwa. Wala ni isang hikbi o sigaw na lumabas sa bibig ni Isabel dahil ang pinakamatinding sakit ay hindi nasusukat sa ingay ng pag-iyak, kundi sa pamamanhid ng buong pagkatao na tila tinakasan ng espiritu. Dahan-dahan siyang tumayo kumuha ng isang palanggana na may maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo
Saka bumalik sa tabi ng kanyang ina. Maingat at puno ng pagmamahal niyang pinunasan ang mukha ng matanda. Sinusundan ang mga kurba ng kulubot na balat na nag-alaga sa kanya mula pagkabata bago pinagsuklay ng kanyang mga daliri ang mga puting buhok nito. Ni isang patak ng luha ay walang pumatak mula sa mga mata ni Isabel dahil ang mismong bukal ng kanyang kalungkutan ay natuyo na sa sobrang kirot na dinaranas ng kanyang kaluluwa. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Dr. Mateo bitbit ang ilang mamahaling gamot na palihim niyang nakuha upang itawid ang buhay ng matanda. Subalit ang kanyang pagmamadali ay agad na napalitan ng matinding panlulumo nang makita ang eksena sa loob ng maliit na silid. Nakita niya si Isabel na yakap-yakap ang walang buhay na katawan ng ina. Ang mga mata ng dalaga ay nakatingin sa kawalan at tila pinagkaitan na ng anumang emosyon. Walang anumang salitang binigkas ang batang doktor upang hindi basagin ang sagradong pagluluksa. Lumapit lamang siya at marahang ipinatong ang kanyang mainit na kamay sa nangangatog na balikat ni Isabel, isang tahimik na pagpapahiwatig na hindi ito nag-iisa sa gitna ng madilim na kabanatang ito ng kanyang buhay. Habang walang imik na inaayos ni Isabel ang una ng kanyang ina upang maging komportable ang paghiga nito, sa huling pagkakataon, may isang lumang kahoy na kahon ang nadiskubre niya sa ilalim nito. Ang ibabaw ng kahon ay nababalot ng alikabok at sa loob ay may isang saradong liham na tila napakatagal nang inililihim at itinatago ng kanyang ina. Mahigpit itong hinawakan ni Isabel, isang misteryo na ipinagkatiwala sa kanya, ngunit wala pa siyang sapat na lakas ng loob upang tuklasin ang nilalaman nito. Kinabukasan sa isang murang sementeryo na amoy basang lupa at nababalot ng ulila at malamig na hangin, nakatayo si Isabel sa harap ng isang simpleng puntod ng lupa na walang anumang magarang palamuti. Ang paligid ay mapanglaw at ang kalangitan ay kulay abo. Tiningala niya ang hangganan ng syudad at idinako ang kanyang paningin sa napakalayo kung saan pilit na umaaninag ang nagtataasan at naglalakihang istruktura ng ospital ng mga Alcantara. Ang gusaling iyon ay nagliliwanag sa karangyaan at kapangyarihan, isang mariing kaibahan sa madilim at malamig na kapirasong lupa na pinaglagakan ng nag-iisang pamilyang meron siya. Ang mga mata ni Isabel, na dating puno ng pangarap sigla at pagmamahal sa pag-aalaga ng mga may sakit, ay dahan-dahang nag-iba ng kinang at anyo. Nawala ang lambing at pag-asa at ito ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon na hinding-hindi na muling magpapaapak kahit kanino. Ang kadiliman na bumabalot sa hamak na puntod ng kanyang ina ay tila unti-unting lumalawak, nagiging isang malaking anino na nakahandang lamunin ang maningning na mga ilaw ng malayo at mapagmataas na kaharian na umagaw sa kanyang lahat. 2 taon na ang tahimik na nagdaan mula nang gumuho ang mundo ni Isabel, ngunit ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang pagkatao ay nananatiling nakakalat sa madilim na kahapon. Sa isang maliit at liblib na klinika, nayakap ng maalat na hangin, mula sa dalampasigan pinili niyang ibaon ang kanyang nakaraan. Malayo sa magagarang kagamitan ng ospital sa Maynila, ang naging sandata niya ay isang lumang walis at mga simpleng gamot para sa mga mangingisdang dumadayo sa kanila. Ang kanyang dating makinis at mapuputing kamay na minsan ay naging bihasa sa pag-aalaga ng mga maselan at seryosong karamdaman ay napuno na ng mga kalyo at bakas ng magaspang na trabaho. Naglalakad siya sa mga pasilyo ng klinika na tila isang anino, ang kanyang mga mata ay walang kinang at ang kanyang isipan ay nakakandado sa isang blankong espasyo upang hindi na muling makaramdam ng anumang sakit. Subalit kahit gaano pa kalayo ang kanyang takbuhin, may isang taong hindi napagod na sundan ang mga bakas ng kanyang sugatang kaluluwa. Mula sa mahaba at maalikabok na biyahe, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng klinika.
Bumaba mula rito si Dr. Mateo Bitbit ang kapansin-pansing pagbabago ng isang ganap at tanyag na head surgeon, subalit ang kanyang mga mata ay nanatiling banayad at puno ng pag-asa nang makita niya si Isabel. Hawak niya ang isang lalagyan na naglalaman ng mainit na chicken sopas na palagi niyang ipinagpapagod lutuin bago tahakin ang daan-daang kilometro patungo sa probinsya. Lumapit ang binata at inilapag ang pagkain sa maliit na mesa sa tabi ng dalaga, kasabay ng isang mapag-arugang ngiti na tila nagnanais tunawin ang makapal na yelo sa paligid nito. Nagluto ako ng paborito mo. Mainit pa ito, kainin mo na habang nagpapahinga ka. Ang boses ni Mateo ay puno ng pagmamalasakit na nag-iwan ng kakaibang kirot sa dibdib ni Isabel. Sa halip na sumagot ang pansin ni Isabel, ay nahulog sa isang mahaba at namumulang galos sa braso ng doktor, isang sugat na natamo nito dahil sa pag-iwas sa isang nakaharang na puno sa madilim na bahagi ng kalsada. Wala sa sariling kumilos ang kanyang mga kamay, hinihila ng matagal nang nakasanayang tungkulin bilang nurse. Kumuha siya ng bulak at alkohol upang maingat na linisin ang sugat ni Mateo. Ang pagdampi ng kanyang malamig at magaspang na daliri sa mainit na balat ng binata ay lumikha ng isang tahimik na kuryente sa pagitan nilang dalawa. Habang tahimik niyang ginagamot ang galos, dahan-dahang itinaas ni Mateo ang kanyang kabilang kamay at marahang ipinatong sa ibabaw ng mga nanginginig na daliri ni Isabel. Ang init ng palad ng binata ay isang ligtas na kanlungan, isang mahigpit, ngunit banayad na pagpigil sa patuloy na paglayo ng dalaga. Nandito lang ako. You don't have to carry everything alone. I'm not asking you to forget, I just want you to let me stay. Ang mga salita ni Mateo ay tila isang malambot na unan na iniaalay sa kanyang pagal na isipan. Naramdaman ni Isabel ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, isang damdamin na matagal na niyang pinatay. Ang pangungulila sa pagmamahal at ang takot na muling maiwan ay nagtalo sa kanyang dibdib. Namuo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong pinigil. Sa isang iglap, marahan niyang binawi ang kanyang kamay, lumayo ng isang hakbang at umiwas ng tingin dahil hindi niya kayang salubungin ang labis na kabutihan ng doktor. Okay na yan, Doc Mateo. Malayo pa ang biyahe mo pabalik ng Maynila. Salamat sa pagkain. Ang malamig niyang tugon ay isang pader na muli niyang itinayo upang protektahan ang sarili mula sa posibilidad na masaktan. Hindi namilit si Mateo. Batid ng binata na ang paghilom ay hindi nangyayari sa isang pilit na pag-uusap. Bago siya tuluyang umalis, napansin niya ang sirang electric fan sa sulok ng maliit na kwarto ni Isabel na matagal na nitong pinagtitiyagaan. Tahimik niyang inilabas ang ilang kagamitan mula sa kanyang sasakyan at inayos iyon nang walang anumang hinihinging kapalit. Nang makaalis ang binata at mag-isa na lamang si Isabel, pumasok siya sa kanyang kwarto at sinalubong ng malamig at maayos na hangin mula sa inayos na bentilador. Nakadikit sa gitna nito ang isang maliit na papel kung saan nakasulat ang pamilyar na kumpas ng kamay ni Mateo. Huwag mong kalimutang huminga, Isa. Napahawak si Isabel sa kanyang dibdib. Dahan-dahang idinikit ang papel sa kanyang puso at sa unang pagkakataon, matapos ang 2 taon, hinayaan niyang makawala ang isang mahaba at malalim na buntong hininga. Sa labas ng bintana, sa ilalim ng anino ng mga puno ng niyog, isang hindi kilalang pasyente na may suot na makapal na sombrero, ang tahimik na nagmamasid sa kanya, isang anino na laging naroon tuwing hapon bago muling mawala sa gitna ng makapal na ambon ng dagat. Kinagabihan, habang nililinis ni Isabel ang mga natirang gamit sa estante ng klinika, ang isang lumang radyo na naghahatid ng balita mula sa kabisera ay nagsimulang magsalita ng mga kaganapan. Ang tinig ng nag-uulat ay naglalarawan ng isang marangyang pagtitipon sa ospital ng mga Alcantara kung saan nagtatalumpati ang direktor nitong si Victoria.
Subalit ang maayos na takbo ng balita ay biglang naputol ng ilarawan ng mamamahayag ang isang matinding kaguluhan sa entablado. Isang kawani umano ang mabilis na lumapit at bumulong sa direktor at sa harap ng maraming tao, namutla si Victoria Alcantara na bitawan ang kanyang hawak na mikropono at nag-uunahang tumakbo palabas ng bulwagan dahil sa isang matinding krisis na bumalot sa kanyang pamilya. Natigilan si Isabel, ang telang pamunas ay nahulog mula sa kanyang kamay habang ang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ang mapagmataas na reyna na sumira sa kanyang buhay ay tila hinahabol ngayon ng sarili nitong bangungot. Ang balitang yon mula sa radyo ay nag-iwan ng isang nakakapasong katanungan sa isipan ni Isabel habang sa malayo ang matalim at nagmamadaling pahiwatig ng isang ambulansya ay tila humihiwa sa tahimik na gabi ng malayo at magulong syudad. Ang malawak at marangyang mansyon ng mga Alcantara ay nilamon ng isang matinding kaguluhan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Sa gitna ng makintab na sahig, nakahandusay ang 7 taong gulang na si Clara, ang nag-iisang tagapagmana ng imperyo, na tila isang lantang bulaklak na nawalan ng kulay. Namumutla ang maliliit na labi ng bata at unti-unting nagiging kulay lila habang ang dibdib nito ay mabilis at puwersahang gumagalaw sa paghahanap ng hangin. Gumuho ang napakataas na pader ng kayabangan ni Victoria. Nawala ang kanyang pino at pinag-aralang postura habang marahas niyang tinipon ang pinakamagagaling na espesyalista ng ospital. Ipinagwawalang bahala ang sariling dignidad habang nag-uutos na gawin ang lahat. Kahit ubusin pa ang kanyang bilyon-bilyong pera, mabuhay lamang ang kanyang mahal na anak. Ngunit sa harap ng hagupit ng tadhana at kamatayan, ang kapangyarihan ay naging isang walang kwentang piraso ng ilusyon. Bilang punong siruhano, mabilis na kinuha ni Dr. Mateo ang kaso ng bata pabalik sa ospital. Sa tulong ng masusing pagsusuri ng mga makina at pagmamasid sa pasyente, natukoy niya ang isang bihirang depekto sa puso ni Clara na pinalala pa ng isang matinding atake ng nerbiyos at gulat. Nang magkamalay ang bata sa loob ng malamig na silid ng intensive care unit, hindi kapayapaan ang sumalubong dito, kundi matinding takot sa paligid. Nagwala ang maliit na katawan ni Clara, mariing umiwas sa bawat pagtatangkang tusok ng karayom at patuloy na nagpupumiglas sa higaan. Buong pag-aalalang lumapit si Victoria sa gilid ng kama, sinusubukang hawakan ang kamay ng kanyang anak upang patahanin ito. "Mommy is here, baby. Don't cry na please," ang umiiyak ngunit nanginginig na tinig ng ginang ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Subalit sa halip na kumalma, lalong nanlaki ang mga mata ni Clara. Isang matinding panginginig ang yumanig sa katawan ng bata at sa mismong harapan ng kanyang ina, isinuka nito ang kaunting likido mula sa kanyang tiyan. Ang mismong presensya ni Victoria ay tila isang nakakapasong banta na lalong nagpapahirap sa paghinga ng bata, isang malungkot at masakit na patunay ng kakulangan ng isang inang madalas unahin ang negosyo kaysa sa pag-aruga sa sariling supling. Agad na pinigilan ni Mateo ang ginang at marahang inilayo ito sa pasyente upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng katawan ng bata. "Ma'am Victoria, you have to step back. Her panic attacks are pushing her heart to the absolute limit. Kapag hindi bumaba ang heart rate niya at hindi siya kumalma, hindi natin siya pwedeng operahan dahil tuluyang bibigay ang puso niya sa sobrang presyon." Sa gitna ng paghingal at paghihirap, inabot ng maliliit na daliri ni Clara ang isang bahagi ng kanyang damit na pang-ospital. Mula sa loob nito ay mahigpit niyang inilabas at idiniin sa kanyang dibdib ang isang gusot at kupas na balat ng strawberry candy. Iyon ang natatanging alaala na ibinigay sa kanya ni Isabel. 2 taon na ang nakararaan noong mga gabing tahimik siyang umiiyak sa pasilyo habang iniiwan siya ng kanyang ina upang dumalo
sa mga naglalakihang pagtitipon. Ate Isa, gusto ko si Ate Isa na kumakanta ang basag at nahihirapang pagmamakaawa ng bata ay tila humiwa sa buong pagkatao ng mga taong nakikinig sa paligid. Desperado at nababalot ng matinding takot na mawalan ng anak, iniutos ni Victoria sa lahat ng kanyang tauhan at koneksyon na halughugin ang buong bansa upang hanapin ang nurse na tinutukoy ng pasyente. Maglabas kayo ng kahit magkanong pabuya. Just find her right now at dalhin niyo siya rito. Ang utos ng ginang na unti-unti nang nawawala ng pag-asa. Makalipas ang ilang oras na tila walang hanggang parusa sa paghihintay, nagmamadaling pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang kawani, dala ang isang manipis na folder mula sa lumang talaan ng ospital. Nanginginig ang mga kamay ni Victoria nang buksan niya ang mga pahina ng dokumento. Pagdapo ng kanyang mga paningin sa nakalimbag na pangalan at larawan, biglang huminto ang ikot ng kanyang mundo. Isabel Macaraeg. Ang apelyidong yon ay tila isang malupit na sumpa na iniluluwa pabalik ng tadhana bilang ganti sa kanyang kasamaan. Siya ang babaeng ipinagtabuyan inalisan ng dangal at ninakawan ng kinabukasan dahil lamang sa isang tuldok ng dumi sa kanyang sapatos. Nawala ng lakas ang mga binti ng bilyonarya at sa isang iglap bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig habang pinagmamasdan niya ang katotohanang nasa kamay ng mismong taong sinira niya ang natitirang kaligtasan ng kaisa-isa niyang anak. Ang papel na naglalaman ng pangalan ni Isabel ay dahan-dahang kumawala sa nanginginig na mga daliri ng reyna, lumipad pababa at tahimik na dumapo sa ibabaw ng malamig na marmol na sahig. Sa loob ng silid ng intensive care unit, tila tumitigil ang bawat segundo habang pinagmamasdan ni Victoria ang unti-unting panghihina ng kanyang anak. Hindi siya makapaniwala na ang tanging susi sa kaligtasan ni Clara ay ang babaeng mismong siya ang nagtaboy at nagpahirap. Sa kanyang isipan, sinusubukan pa rin niyang humanap ng ibang paraan, isang dahilan upang hindi lunukin ang kanyang natitirang dignidad. Pinatawag niya ang lahat ng mahuhusay na nurse sa ospital, binibihisan sila ng unipormeng katulad ng kay Isabel at pilit na ipinapagawa ang mga kilos na maring makapagpatahan sa bata. Ngunit si Clara ay hindi nadadaya ng panlabas na anyo. Sa bawat paglapit ng ibang tao, lalong bumibilis ang takbo ng kanyang puso sa monitor at ang kanyang maliliit na kamay ay marahas na iwinawasiwas ang anumang kagamitang yari sa bakal na lumalapit sa kanya. Ang bata ay nasa gilid na ng bangin at ang kanyang bawat paghingal ay tila isang sumbat sa kawalan ng puso ng kanyang ina. Pumasok si Dr. Mateo sa opisina ni Victoria nang hindi kumatok ang kanyang mukha ay seryoso at walang bakas ng pag-aalinlangan. Nakita niya ang direktora na nakatitig sa folder ni Isabel. Ang mga daliri nito ay nanginginig habang hinihimas ang mamahaling tela ng kanyang suot. Alam mo ang kailangang gawin. Ma'am Victoria, ang boses ni Mateo ay mababa, ngunit punong-puno ng awtoridad. Don't let your pride kill your own daughter. 2 taon na ang nakalipas noong gabi ng ulan at hanggang ngayon, ang mga salitang binitiwan mo ay tila lason na sumisira sa buhay ng ibang tao. Ngayon, ang lasong yon ay bumabalik sa iyo. Tumayo si Victoria, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. I did what was best for the hospital. She was just a careless nurse. Why does it have to be her? Bakit kailangang siya pa ang hingan ko ng tulong matapos ko siyang palayasin? Mateo, do something, ikaw ang doktor dito. Gamitan mo ng sedatives, operahan mo na siya, gawin mo ang lahat. Huwag mo lang akong pilitin na humarap sa babaeng iyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo habang umiling siya. You didn't just fire her, Victoria. You blacklisted her. You made sure she had nowhere to go while her mother was dying. Clara doesn't need medicine right now. She needs the only person who actually made her feel safe. Kung hindi mo kayang ibaba ang sarili mo para sa anak mo,
Baka hindi mo talaga siya karapat-dapat na makuha pa. Ang mga salitang yon ay tila isang sampal na gumising sa huling bahagi ng pagkatao ni Victoria. Wala na siyang pagpipilian. Sa gitna ng gabi, sumakay siya sa kanyang mamahaling Mercedes, ang sasakyang sumisimbolo sa kanyang rurok ng tagumpay, at tinahak ang daan patungo sa malayo at liblib na lalawigan. Habang lumalayo siya sa syudad, ang mga kalsada ay nagsisimulang maging masikip at puno ng mga lubak. Ang marangyang sasakyan ay nahihirapang dumaan sa makapal na putik na dulot ng nakaraang ulan. Naririnig ang paghila ng gulong sa malagkit na lupa, at ang bawat yanig ng sasakyan ay tila isang paalala sa kanyang mga kasalanan. Ang makintab na pintura ng kanyang kotse ay nababalot na ng dumi, katulad ng kanyang budhi na pilit niyang itinatago sa ilalim ng magagarang hiyas. Nakarating siya sa maliit na klinika sa tapat ng dalampasigan ng madaling araw. Ang paligid ay tahimik, tanging ang tunog ng hangin na humahampas sa mga dahon ng niyog ang maririnig. Bumaba si Victoria, ang kanyang mamahaling sapatos ay agad na lumubog sa malambot at basang buhangin na may kasamang putik. Wala siyang pakialam sa dumi ngayon, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Clara. Nakita niya sa malayo ang isang anino ng babae na abala sa pag-aayos ng mga puting tela sa sampayan. Simple ang suot nito, ang buhok ay nakapusod ng maayos, at ang bawat kilos ay puno ng kapayapaan na matagal nang nawala sa buhay ni Victoria. Dahan-dahang huminto si Isabel sa kanyang ginagawa nang maramdaman ang presensya ng isang tao. Lumingon siya, at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bukang liwayway, muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang galit sa mukha ni Isabel, tanging isang malalim at mapait na pag-alaala. Si Victoria ay nakatayo doon, ang kanyang buhok ay gulo-gulo dahil sa biyahe, ang kanyang mga mata ay mugto sa pag-iyak, at ang kanyang buong katawan ay tila gumuho sa bigat ng kaukulan. Nakatingin lamang si Isabel sa babaeng sumira sa kanyang pamilya, habang ang hangin ay nagdadala ng amoy ng dagat at ang lamig ng nakaraan. Walang sino man sa kanila ang unang nagsalita, ngunit ang bawat paghinga nila ay punong-puno ng mga hindi masabing pait at sugat na muling nagbukas sa gitna ng katahimikan ng madaling araw. Nanatiling nakatayo si Isabel sa gitna ng bakuran, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng timba, habang ang malamig na simoy ng dagat ay nagpapagalaw sa kanyang simpleng kasuotan. Sa harapan niya, si Victoria Alcantara ay tila isang estranghero mula sa ibang mundo. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng amoy, ng mamahaling pabango na hindi nababagay sa amoy ng alat at tuyong dahon. Sa kabila ng duming bumabalot sa kanyang sapatos, sinubukan pa rin ni Victoria na bawiin ang kanyang awtoridad. Itinuwid niya ang kanyang likod at naglabas ng isang piraso ng tsekeng puti mula sa kanyang pitaka. Isabel, let's not waste each other's time. Alam nating dalawa na hindi ka nararapat sa lugar na ito. Bumalik ka na sa Maynila. Isulat mo rito ang kahit anong halaga na gusto mo, basta iligtas mo lang si Clara. Huwag mo nang hintayin na mawalan ako ng pasensya. Ang boses ni Victoria ay bakas pa rin ang pamilyar na kayabangan na tila ba ang lahat ng bagay sa mundo ay may katapat na presyo. Tiningnan ni Isabel ang tsekeng iniabot sa kanya, ang puting papel na sumisimbolo sa kapangyarihang minsang pumatay sa kanyang ina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang kinuha ang papel. Tiningnan ito sandali at binitiwan sa gitna ng basang putikan. Ang tsekeng nagkakahalaga ng milyon-milyon ay dahan-dahang naging kulay kape habang nilalamon ng dumi ng lupa. Ang buhay ng ina ko ay hindi kailanman mababayaran ng kahit anong papel na galing sa iyo, Ma'am Victoria. Ang bawat sentimo ng yaman mo ay may bahid ng luha ng mga taong tinapakan mo. Ang boses ni Isabel ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang malakas na hampas ng alon sa pampang.
dahil sa matinding insulto na mula ang mukha ni Victoria sa galit. "You ungrateful nurse! Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Inutusan kita, hindi kita pinapakiusapan." Sa sigaw ng ginang, ay mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay upang sampalin si Isabel. Subalit bago pa man dumapo ang kanyang palad, isang malakas at matigas na kamay ang humuli sa kanyang braso. Si Dr. Mateo ay dumating, ang kanyang muka ay puno ng puot habang pinipigilan ng ginang. "Tama na, Victoria. Hindi mo na siya pagmamay-ari at hinding-hindi mo na muling madudumihan ang dangal niya." Sa gitna ng tensyon, ang katahimikan ng madaling araw ay nabasag ng pag-vibrate ng telepono sa bulsa ni Victoria. Nanginginig niyang kinuha ang aparato at itiniyak sa kanyang tainga. Ang boses ng doktor sa kabilang linya ay puno ng kaba at pagmamadali. Ipinapaalam na ang nihitip ng puso ni Clara ay mabilis na bumabagsak at ang bata ay wala ng malay. Sa sandaling iyon, ang pader ng kayabangan na binuo ni Victoria sa loob ng maraming dekada ay tuluyang gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot at ang kanyang buong katawan ay tila nawala ng buto. Dahan-dahan sa harap ng lahat, ang dakilang Victoria Alcantara ay lumuhod sa gitna ng putikan. Ang kanyang tuhod ay bumaon sa maduming lupa, ang kanyang mamahaling damit ay nabahiran ng putik, at ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa paanan ni Isabel. "Patawad, Isabel. Nagmamakaawa ako sa iyo. Kunin mo na ang lahat sa akin. Hubaran mo na ako ng lahat ng meron ako. Huwag mo lang hayaang mamatay ang anak ko. Patawarin mo ako sa ginawa ko sa nanay mo. Patawad sa lahat ng sakit." Ang bawat hikbi ng ginang ay puno ng pait at pagsisisi. Isang tagpong hindi akalain ng sino man na mangyayari sa isang reynang tulad niya. Pinanood ni Isabel ang babaeng nasa kanyang paanan. Naalala niya ang gabi ng ulan, ang malamig na semento ng ospital, at ang huling hininga ng kanyang ina na namatay dahil sa kawalan ng pera. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay tila isang nagbabagang apoy na gustong sunugin ang lahat. Ngunit sa likod ng galit na iyon, nakita niya ang imahe ni Clara, ang batang walang kinalaman sa kasamaan ng magulang. Isang matinding giyera ang nagaganap sa loob ng puso ni Isabel, isang labanan sa pagitan ng hustisya at ng kanyang sinumpaang tungkulin bilang tagapagligtas ng buhay. Hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahang binawi ni Isabel ang kanyang binti mula sa kapit ni Victoria. Tinalikuran ang nagmamakaawang babae at mabilis na pumasok sa loob ng klinika. Isinara niya ang pinto nang may bigat. Iniwan si Victoria na humahagulgol sa gitna ng ulan at dumi. Sa likod ng saradong pinto, napasandal si Isabel sa malamig na kahoy, dahan-dahang dumausdos pababa hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Ibinuon niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at hinayaang kumawala ang mga luhang matagal na niyang ipinagkakait sa kanyang sarili. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila humihingi ng tawad sa kanyang inay, habang ang katanungan kung kaya ba niyang iligtas ang anak ng kanyang kaaway ay patuloy na sumasakal sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng maliit na silid, ang amoy ng insenso ay humahalo sa amoy ng alat ng dagat na nagmumula sa labas. Nakatitig si Isabel sa huling hantungan ng kanyang ina, ang isang simpleng sisidlan ng abo na nakapatong sa isang maliit na altar. Ang malamlam na liwanag ng kandila ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding, tila mga multo ng nakaraan na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Namamayani ang isang mabigat na kadiliman sa kalooban ni Isabel, isang uri ng dilim na hindi kayang pawiin ng kahit anong sikat ng araw. Sa bawat pagpikit niya, muling nagbabalik ang larawan ng kanyang ina na hirap na humihinga at ang mukha ni Victoria na puno ng pandidiri. Ang galit sa kanyang puso ay tila isang malaking bato na nakatali sa kanyang leeg. Hinihila siya pababa sa kailaliman ng pait at paghihiganti.
Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Mateo. Hindi siya nagsalita, sa halip ay naupo siya sa tabi ni Isabel sa sahig. Ramdam ni Isabel ang init na nagmumula sa katawan ng binata, isang pamilyar na init na laging nariyan upang maging panangga niya sa lamig ng mundo. Inakay ni Mateo ang ulo ni Isabel upang sumandal sa kanyang balikat, at sa pagkakataong ito, hindi na lumayo ang dalaga. Marahang hinaplos ni Mateo ang buhok ni Isabel, ang bawat galaw ng kanyang mga daliri ay puno ng pagsuyo at pag-unawa. "Isa, you don't have to carry the weight of the world on your shoulders," ang bulong ni Mateo na tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ng dalaga. "You have every right to be angry, but don't let that anger consume the person your mother raised you to be. I will love you and stay by your side whether you choose to be a savior or a person who wants justice." Sa katahimikan ng gabi, muling sumagi sa isipan ni Isabel ang imahe ni Clara. Naalala niya ang maliit na bata na palaging nagtatago sa likod ng mga kurtina sa ospital, ang batang may malulungkot na mata na laging naghahanap ng yakap na hindi maibigay ng kanyang abalang ina. Naalala niya ang kislap ng saya sa mukha ni Clara nang bigyan niya ito ng isang piraso ng strawberry candy, isang simpleng bagay na itinuring ng bata na isang malaking kayamanan. "Kung hahayaan ko siyang mawala, Inay, ano pa ang magiging pinagkaiba ko kay Victoria?" ang tahimik na katanungan ni Isabel sa kanyang sarili habang nararamdaman ang banayad na paghimlay ng kanyang damdamin sa bisig ni Mateo. Ang pagmamahal niya sa kanyang tungkulin at ang natural na awa sa isang inosenteng buhay ay unt-unting dumadaig sa nagbabagang apoy ng kanyang puot. Tumayo si Isabel, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang matinding determinasyon na nabuo mula sa gitna ng dusa. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at sinimulang ilagay ang kanyang mga kagamitang medikal. Lumabas siya ng klinika at sinalubong ng malamig na ulan na tila naghuhugas sa kanyang mga pag-aalinlangan. Sa tapat ng bakod, naroon pa rin si Victoria, nakaluhod sa gitna ng putikan, nanginginig sa lamig at tila isang lantang halaman na wala ng lakas upang tumayo. Ang marangyang babae na dating tila isang diyosa ng kapangyarihan ay isa na lamang ngayong basang sisiw na nagmamakaawa para sa isang himala. Lumapit si Isabel at kumuha ng isang lumang payong na isinabit niya sa gilid ng gate. Ibinukas niya ito at ibinigay sa nanginginig na kamay ni Victoria. "Tumayo ka na riyan ng malamig." Ngunit may bakas ng awa na wika ni Isabel. "Dalhin mo ako kay Clara." Ang paglalakbay pabalik sa Maynila ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng sasakyan. Nakatingin si Isabel sa labas ng bintana habang pinagmamasdan ang mga naglalakihang gusali na unti-unting lumilitaw sa abot tanaw. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng naglalakihang pintuang salamin ng ospital ng mga Alcantara, naramdaman ni Isabel ang isang matinding paninikip ng dibdib. Ito ang lugar kung saan tinalikuran siya ng tadhana. Ito ang lugar kung saan namatay ang kanyang mga pangarap. Sa bawat hakbang niya papasok sa marangyang lobby, tila naririnig niya ang mga bulong ng pangungutya mula sa nakaraan. Huminto siya sa gitna ng malawak na bulwagan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na tila muling nabahiran ng dugo ng batang hindi niya nailigtas noon dahil sa pagpapaalis sa kanya. Sa kabila ng kanyang desisyon na tumulong, ang trauma ng nakaraan ay tila isang malaking pader na muling humaharang sa kanyang bawat hakbang. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng liwanag, ngunit nababalot ng isang matinding takot na baka sa pagpasok niyang muli sa impyernong ito ay tuluyan na siyang hindi makalabas ng magkikik. Nanatiling nakatayo si Isabel sa gitna ng malawak at makintab na labi ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya ng gabi kung kailan siya itinapon
Palabas ng gusaling ito na tila isang basurang walang halaga. Ang bawat anino ng mga nurse na naglalakad sa paligid at ang amoy ng disinfectant ay muling nagpukaw sa mga gunita ng kanyang huling sandali kasama ang kanyang ina. Pakiramdam niya ay bumabaligtad ang kanyang sikmura. Ang mga pader ay tila unti-unting lumiliit upang gipitin ang kanyang hininga. Sa gitna ng kanyang matinding panginginig, naramdaman ni Isabel ang isang mainit at matatag na palad na dahan-dahang pumatong sa kanyang likuran. Si Mateo ay nakatayo sa kanyang tabi, hindi nagsasalita. Ngunit ang bigat ng kanyang presensya ay nagsilbing isang matibay na kalasag na pumoprotekta kay Isabel mula sa mapanghusgang tingin ng nakaraan. I'm right here, Isa. Hindi ako aalis. Ang tila bulong ng hangin na nagmula sa mga mata ng doktor, nagbibigay ng lakas sa dalaga upang muling humakbang pasulong. Sa likuran nila si Victoria ay sumusunod na, tila isang anino ng kanyang dating sarili. Wala na ang mapagmataas na lakad at ang tunog ng takong na nagbibigay ng takot sa mga empleyado. Ang kanyang mga balikat ay nakasagsag, ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa likod ni Isabel, na tila ito na lamang ang tanging rampa ng kaligtasan para sa kanyang anak. Sa bawat empleyadong nakakasalubong nila, na dati ay yumuyuko sa kanyang kapangyarihan, ang ginangay hindi na tumitingin, ang kanyang buong mundo ay lumiit na lamang sa loob ng silid kung saan nag-aagaw buhay si Clara. Nang makarating sila sa harap ng pintuan ng intensive care unit, ang kapaligiran ay binalot ng isang mabigat na uri ng katahimikan na tila ba ang mismong hangin ay natatakot na gumalaw. Sa loob ng silid, makikita sa pamamagitan ng malaking salamin ang maliit na katawan ni Clara na nakagapos sa mga kable at tubo. Ang berdeng linya sa monitor ay gumagalaw ng mabilis at hindi regular, isang biswal na paalala na ang puso ng bata ay nasa rurok na ng Si Clara ay nagpupumiglas, ang kanyang maliliit na binti ay sumisipa sa hangin, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na kinakalkal ang kanyang sariling balat, nag-iiwan ng mga mapupulang bakas ng kuko dahil sa matinding takot at lito. Hindi na nakapaghintay si Isabel. Hinubad niya ang kanyang suot na jacket at mabilis na naghugas ng mga kamay. Bago siya tuluyang pumasok, isang hindi inaasahang kilos ang ginawa ni Isabel na nagpatigil sa lahat ng nakamasid. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang mga sapatos at iniwan ang mga ito sa labas ng silid. Pumasok siya sa loob ng ICU na nakapaa lamang, ang kanyang mga talampakan ay dumidikit sa malamig na sahig. Sa pamamagitan ng pag-alis ng anumang hadlang sa pagitan niya at ng lupang kanyang tinatapakan, tila ipinapaalam niya kay Clara na wala siyang dalang kahit anong kagamitan na maaring makapanakit sa bata. Tanging ang kanyang hubad at tapat na pagkatao lamang ang kanyang iaalay. Dahan-dahang lumapit si Isabel sa gilid ng higaan, iniiwasan ang anumang marahas na paggalaw na maaring magpukaw sa nerbiyos ng pasyente. Clara, Ate Isa, is here baby. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na himig ng musika na pilit na humahanap ng puwang sa gitna ng kaguluhan ng isipan ng bata. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, nang maramdaman ng bata ang haplos sa kanyang braso, biglang iminulat ni Clara ang kanyang mga mata. Ang mga mata nito ay hindi puno ng pagkilala, kundi ng isang madilim at malalim na uri ng trauma na tila hindi na kayang abutin ng katwiran. Sa isang mabilis at desperadong pagkilos, nakuha ni Clara ang isang gunting na medikal na naiwan sa ibabaw ng tray ng mga nurse sa gilid ng higaan. Sa panginginig ng kanyang maliliit na kamay, itinutok niya ang matulis na dulo nito sa direksyon ni Isabel, habang ang kanyang paghinga ay nagiging isang mabilis at mababaw na paghingal. Huwag po lalayo kayo. Isang matalim na tingin ang ipinukol ng bata sa kanyang tagapagligtas, habang ang bawat segundo ay tila isang nagbabagang bakal na naghihintay kung ang pag-ibig ba o ang takot
ang siyang mananaig sa loob ng malamig at nakamamatay na silid na ito. Sa labas ng silid ng intensive care unit, halos mabasag ang salamin. Sa lakas ng paghampas ni Victoria, ang kanyang mga sigaw ng pangamba ay hindi marinig sa loob, ngunit ang kanyang mukha ay balot ng matinding hapis. Agad siyang pinigilan ni Mateo, hinawakan ang kanyang mga balikat upang hindi siya makagulo sa loob. Manatili ka rito, Victoria, ang boses ng doktor ay mahinahon, ngunit may diin. Kailangang si Isabel lang ang naroon. Ang galit mo ay lalong magpapahamak sa anak mo. Sa loob ng silid, hindi natinag si Isabel. Kahit ang matulis na dulo ng gunting ay malapit sa kanyang dibdib, hindi siya humakbang pabalik. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang katawan upang mapantayan ang paningin ng bata. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng liwanag na tila nagnanais yumakap sa dilim na bumabalot kay Clara. Nagsimulang gumalaw ang mga labi ni Isabel, hindi upang mag-utos, kundi upang maglabas ng isang napakalambing na himig. Isang sinaunang uyayi ang kanyang inawit, ang malamyos na tono ng wikang Tagalog na tila isang banayad na haplos ng hanging amihan sa gitna ng mainit na tanghali. Ang kanyang tinig ay dahan-dahang pumuno. Sa bawat sulok ng malamig na silid, tinataboy ang tunog ng mga makina at pilit na inaabot ang naguguluhang isipan ng bata. Sa bawat nota ng kanyang awit, ang panginginig ng mga kamay ni Clara ay unti-unting humuhupa. Ang matulis na gunting na kanina ay tila isang banta ay dahan-dahang bumitaw mula sa maliliit na daliri ng bata at lumapat sa sahig, isang tunog ng pagbagsak ng bakal na sumisimbolo sa pagsuko ng takot sa harap ng wagas na pag-ibig. Ate Isa, ang mahinang tawag ni Clara, na halos hindi marinig ang kanyang mga mata, ay nagsimulang mapuno ng luha. Hindi na nag-atubili si Isabel, mabilis niyang nakuha ang bata at mahigpit na niyakap sa kanyang dibdib. Isang matinding hagulgol ang kumawala mula kay Clara. Ibinao niya ang kanyang mukha sa balikat ni Isabel, habang ang kanyang maliliit na bisig ay pilit na kumakapit sa leeg ng dalaga. Ate Isa, huwag mo akong iwan, natatakot po ako. Huwag niyo po akong hahayaang mag-isa sa dilim. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na tumagos sa puso ni Isabel, pinapaalala sa kanya ang sarili niyang pangungulila sa kanyang ina. Narito na ako, Clara, hinding-hindi na kita iiwan, ang sagot ni Isabel, habang ang sarili niyang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa buhok ng bata. Ang mabilis at magulong linya sa monitor ay dahan-dahang umayos, nagiging isang payapa at regular na indayog na nagpapatunay na ang puso ng bata ay nakahanap na ng kanyang kanlungan. Mula sa labas ng salamin, nakasandal si Victoria sa pader, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilin ang sariling paghagulgol. Isang matalim na katotohanan ang humiwa sa kanyang puso sa mga sandaling iyon. Ang lahat ng kanyang yaman, ang kanyang matatayog na gusali, at ang kanyang kapangyarihan ay walang nagawa upang patahanin ang sariling anak. Nakita niya ang isang babaeng pinagkaitan niya ng lahat, isang babaeng itinuring niyang basura na siyang nagbibigay ngayon ng init at kaligtasan na kailanman ay hindi niya naibigay kay Clara. Ang bawat haplos ni Isabel sa likod ng bata ay tila isang sampal sa kanyang pagiging ina, isang masakit na paalala ng kanyang mga pagkukulang na baon sa ginto at perlas. Dahan-dahang inihiga ni Isabel si Clara sa kama nang mapansin niyang unti nang bumibigat ang mga talukap ng mata nito dahil sa pagod at sa gamot na nagsisimula ng gumana. Bago tuluyang makatulog ang bata, may kinuhang isang maliit na bagay si Isabel mula sa kanyang bulsa. Iyon ang gusot at kupas na balat ng strawberry candy na itinago niya sa loob ng 2 taon. Maingat niyang inilagay iyon sa loob ng maliit na palad ni Clara at isinara ang mga daliri ng bata rito. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara bago siya tuluyang dinala ng antok sa mundo ng mga pangarap. Ito ang munting kayamanan
na nagdugtong sa kanilang dalawa, isang simbolo ng kabutihang hindi kayang burahin ng panahon o ng galit. Tumayo si Isabel at tumingin kay Mateo na nasa labas, isang tango ang naging hudyat na handa na ang pasyente para sa operasyon. Pumasok ang pangkat ng mga nurse at doktor upang ihanda si Clara. Ang katahimikan ng paghahanda ay nabalot ng isang seryosong aura. Si Mateo, suot ang kanyang surgical gown, ay sandaling huminto sa harap ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagpapasalamat sa isang paraang hindi kayang ipaliwanag ng salita. Nagsimula ang operasyon. Ang unang paghiwa sa balat ni Clara ay ginawa ng may ibayong pag-iingat. Subalit sa gitna ng nakabibinging konsentrasyon ng lahat, isang matalim na liwanag ang biglang kumislap mula sa mga monitor. Ang pulang ilaw sa ibabaw ng pintuan ng operasyon ay nagsimulang umikot at ang mga doktor sa loob ay nagsimulang kumilos ng mabilis at may pagkabahala sa kanilang mga mukha. May mali ang boses ni Mateo ay narinig mula sa intercom. Ang presyon sa loob ay biglang tumaas mabilis na nawawalan ng dugo ang pasyente. Kailangan natin ng tulong ngayon din. Sa loob ng silid operasyon, ang bawat segundo ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan. Ang mga mata ni Dr. Mateo, na tanging bahagi ng kanyang mukha na hindi natatakpan ng maskara, ay kababanaaga ng isang matinding konsentrasyon at lumalalang pangamba. Ang mga monitor na nagpapakita ng mahahalagang hudyat ng buhay ni Clara ay mabilis na nagbabago. Ang mga linyang dati ay maayos, ay tila nagiging mga ligaw na guhit na nagbabadya ng panganib. Ang hangin sa loob ay naging malapot at mabigat habang ang pangkat ng mga mediko ay mabilis na kumikilos. Ang kanilang mga kagamitan ay kumikinang sa ilalim ng malupit na liwanag ng surgical lamps. Nawawalan tayo ng presyon. Kailangang mapigilan ang pagtagas ng dugo sa lalong madaling panahon. Ang utos ni Mateo, na bagamat mahinahon, ay bakas ang panginginig ng boses dahil sa bigat ng nakasalalay sa kanyang mga kamay. Sa labas ng silid sa mahabang pasilyo, na tila walang katapusan, ang bawat pag-usad ng kamay ng malaking orasan sa dingding ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa kawalan. Nakaupo si Isabel at Victoria sa iisang mahabang upuang bakal, ngunit may isang hindi nakikitang pader na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakabibingi, tanging ang tunog ng sarili nilang paghinga ang maririnig. Biglang bumukas ang pintuan ng silid operasyon at lumabas ang isang nurse na ang asul na uniforme ay may mga bakas ng sariwang dugo. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa kawalan. Ma'am Victoria, kailangan po namin ng dugong ORH negative ngayon din. Naubos ang supply sa aming blood bank at ang huling bag na nakareserba ay nagkaroon ng kontaminasyon. Ang bawat minuto ay mahalaga para sa kaligtasan ni Clara. Ang balitang iyon ay tila isang malakas na hampas ng kidlat na tumama sa puso ni Victoria. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang ang kanyang mga labi ay nanginginig sa paghahanap ng salita. I can give all the money. Just buy it from other hospitals. Gamitin niyo ang lahat ng ambulansya. Tawagan niyo ang lahat ng kakilala ko. Ang boses ni Victoria ay punong-puno ng desperasyon, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang bilyon-bilyong piso ay tila naging mga tuyong dahon na walang halaga sa harap ng kamatayan. I'm positive, ma'am, ang sagot ng nurse na may kasamang malungkot na pag-iling. Hindi po pwedeng gamitin ang dugo niyo para sa bata. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang matayog at mapagmataas na Victoria Alcantara ay dahan-dahang gumuho sa kanyang kinauupuan. Hindi siya umiyak ng malakas, sa halip ay isang tahimik na paghagulgol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalaman ng puot, kundi ng isang madilim at malalim na uri ng pagsisisi. Akala ko, kapag nasa itaas ka,
Wala nang makakasakit sa'yo. Ang mahinang bulong ni Victoria na tila nakikipag-usap sa hangin. Ang mga magulang ko, itinuro nila sa akin na ang emosyon ay para lamang sa mga mahihina. Na ang ospital na ito ang tanging pamilya ko. Kaya naging bato ang puso ko, Isabel. Pero ngayong nakikita kong nag-aagaw buhay ang anak ko, nararamdaman ko kung gaano ako kawalang kwenta. Ang bawat salita ni Victoria ay tila isang pagtatapat ng isang kaluluwang matagal nang nakakulong sa madilim na piitan ng sariling kayabangan. Napansin ni Isabel na may ilang patak ng dugo ang bumakas sa sahig nang mabilis na dumaan ang isa pang nurse. Sa isang biglaang pagkilos ng matinding takot at hoyloy lumuhod si Victoria at kinuha ang dulo ng kanyang mamahaling seda na damit upang punasan ang mantsa sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Habang pilit na nililinis ang dumi, isang maugong na paalala sa dahilan kung bakit niya ipinagtabuyan si Isabel noon. Ang pagkilos na ito ay hindi bunga ng pagiging maarte, kundi isang manifestasyon ng kanyang nagigibang kaisipan at ang matinding pagnanais na burahin ang kanyang mga nakaraang pagkakamali sa pamamagitan ng paglilinis sa mismong bagay na naging mitya ng kanyang pagbagsak. Tumayo si Isabel, ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado sa gitna ng baha ng emosyon sa kanyang paligid. Nararamdaman niya ang tibok ng kanyang sariling puso na tila isang tambol na nagbibigay ng hudyat para sa isang mahalagang desisyon. Hindi niya tiningnan ang pagmamakaawa ni Victoria bilang isang pagkakataon upang makaganti, kundi bilang isang hudyat ng paghilom. Dahan-dahan siyang humarap sa nurse na kanina pabalisa. Ako ang hanap niyo, ang boses ni Isabel ay matatag at puno ng katiyakan. O RH negative ang dugo ko, katulad ng sa anak ko na nawala, at katulad ng kay Clara. Lumapit si Isabel sa nurse at sinimulang itupi ang kanyang manggas, inilalantad ang kanyang maputing braso na handang mag-alay ng buhay para sa anak ng kanyang kaaway. Kunin niyo na ang lahat ng kailangan niyo. Huwag kayong magtira para sa akin, basta't siguraduhin niyo lang na muling titibok ang puso ni Clara. Sa mga sandaling iyon, ang pait ng nakaraan ay tila natunaw sa init ng kanyang dakilang hangarin. Ang tanging mahalaga ay ang dugong magmumula sa kanya ay magsisilbing tulay upang ang isang paslit ay muling makasulyap sa liwanag ng kinabukasan habang si Victoria ay naiwang nakatulala, hindi makapaniwala na ang buhay ng kanyang anak ay muling nakasalalay sa mga kamay ng babaeng itinuring niyang basura. Dahan-dahang bumaon ang karayom sa maputing balat ng braso ni Isabel, isang munting hapdi na hindi maikukumpara sa lalim ng mga sugat na nakaukit sa kanyang puso. Nakahiga siya sa kama ng donor room habang pinagmamasdan ang matingkad na pulang likido na nagsisimulang dumaloy sa loob ng manipis at transparent na plastic na tubo. Ang dugong iyon na nagmula sa kanyang sariling katawan ang magsisilbing huling hininga para sa anak ng babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Habang nararamdaman niya ang unti-unting paglabas ng init mula sa kanyang ugat, muling nagbalik sa kanyang gunita ang hitsura ng kanyang ina noong huling gabi nito sa mundo. Naalala niya ang desperasyon sa kanyang sariling mga mata nang malamang wala silang pambili ng dugo, ang lamig ng bangketa at ang malupit na pagtanggi ng mundong ito. Ngunit sa halip na puot isang kakaibang uri ng kapayapaan ang bumabalot kay Isabel. Ang bawat patak ng kanyang dugo na naglalakbay patungo sa kabilang silid ay tila isang paraan ng paghuhugas sa kanyang sariling pait, isang sakripisyo na nagpapatunay na ang kanyang pagkatao ay hindi kailanman madudumihan ng kasamaan ng iba. Sa kabilang bahagi ng makapal na salamin sa loob ng silid operasyon, tinanggap ni Dr. Mateo ang unang bag ng sariwang dugo. Ang kanyang mga kamay na binalot ng surgical gloves ay mabilis at maingat na kumilos upang ikabit ang supply sa katawan ng bata. Ang bawat pagpintig ng puso ni Clara
ay unti-unting nagkakaroon ng lakas ang kulay ng balat nito na dati ay tila abo ay dahan-dahang nagkakaroon ng kulay rosas na buhay. Nakita ni Mateo ang himala ng siyensya at pag-ibig na nagtatagpo sa ilalim ng kanyang mga kamay. Sa bawat tahi na kanyang ginagawa sa puso ng bata, tila tinatahirin niya ang mga punit-punit na bahagi ng buhay ni Isabel. Ang operasyon na kanina lamang ay balot ng anino ng kamatayan, ay dahan-dahang nababalot ng liwanag ng pag-asa. Samantala, sa labas ng pintuan nakasandal si Victoria, sa malamig na pader ang kanyang mga mata ay nakapako sa kinaroroonan ni Isabel. Nakikita niya ang unti-unting pamumutla ng dalaga habang patuloy ang pag-aalay nito ng dugo. Isang matalim na katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Paano nagagawang iligtas ng babaeng ito ang taong sumira sa kanya? Sa bawat patak ng dugo ni Isabel, tila binubuwag ang matatayog na pader ng kayabangan ni Victoria. Nang matapos ang operasyon at lumabas si Mateo na may dalang balita ng tagumpay, hindi nakaramdam ng pagmamalaki si Victoria bilang direktor ng ospital. Sa halip naramdaman niya ang pinakamabigat na uri ng utang na loob na hindi kayang bayaran ng lahat ng kanyang ari-arian. Dahan-dahang tumayo si Isabel mula sa kanyang higaan, bagamat ang kanyang paningin ay tila sumasayaw sa labis na panghihina. Nilapitan siya ni Victoria at sa pagkakataong ito, ang reyna ng mga Alcantara ay hindi na nagatubiling humawak sa magaspang na kamay ng nurse. Patawad, Isabel. Patawad sa lahat ng hirap na idinulot ko sa iyo, sa nanay mo at sa dangal mo. Ang boses ni Victoria ay basag puno ng tunay na pagsisisi na hindi na kailangan ng anumang palamuti. Ang buhay ng anak ko ay utang ko sa iyo at hinding-hindi ko yun makakalimutan kahit sa huling hininga ko. Tumingin si Isabel sa ginang ang kanyang mga mata ay malalim at tila nakakakita sa pinakaugat ng kaluluwa ni Victoria. Be a good mother to her, Victoria. Iyon lang ang tanging hiling ko. Huwag mo siyang hayaang lumaking ang tanging alam ay ang halaga ng pera at kapangyarihan. Turuan mo siyang magmahal dahil iyon lang ang tanging bagay na hindi kayang bilhin ng kamatayan. Isang matamis at malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel bago siya dahan-dahang humakbang palayo. Ninais niyang lisanin ng ospital na ito, ang lugar na naging saksi ng kanyang pinakamasakit na pagkatalo at ng kanyang pinakamagiting na tagumpay. Subalit sa bawat hakbang niya sa mahabang pasilyo, ang kanyang mga binti ay tila nagiging bigat ng bakal. Ang paligid ay unti-unting nagdidilim, ang mga tunog ng mga tao sa paligid ay nagiging isang malayo at malabong bulong. Sa gitna ng kanyang pagkawala, nang malay naramdaman niya ang isang mahigpit at matatag na bisig na sumalo sa kanyang gumuho na katawan. Ang pamilyar na amoy ng mint at ang init ng lalong lumalakas na pintig ng puso ni Mateo ang huling bagay na naramdaman ni Isabel bago siya tuluyang lamunin ng isang mapayapang kadiliman. Sa mga sandaling iyon, ang tanging katanungang naiwan sa hangin ay kung sapat na ba ang sakripisyong ito upang tuluyang mabura ang mga anino ng nakaraan at kung mayroon pa bang puwang para sa isang bagong simula sa gitna ng mga naglalakihang sugat na naiwan ng tadhana. Dahan-dahang iminulat ni Isabel ang kanyang mga mata sa gitna ng isang mapayapa at maputing silid. Ang amoy ng antiseptic na dati ay nagbibigay sa kanya ng takot at pait ay tila napalitan ng isang banayad na bango ng sariwang mint at eucalyptus. Sa kanyang tabi, nakaupo si Mateo, ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng higaan habang ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa palad ni Isabel. Sa bawat marang paghinga ng doktor, nararamdaman ni Isabel ang isang uri ng kaligtasan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Nang maramdaman ni Mateo ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ng dalaga, agad siyang nag-angat ng tingin at isang nangiti ng lubos na kaginhawaan ang sumilay sa kanyang napagod na mukha. You're finally awake. Isa ang mahinang bulong ni Mateo habang dahan-dahang itinatapat ang kamay ng dalaga sa kanyang mga labi.
upang igawad ang isang matagal at puno ng pagsuyong halik. Huwag kang matakot. Safe ka na rito. Hindi na kita hahayaang masaktan pang muli. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanginginig na kaluluwa ni Isabel. Isang banayad na dampi ng kanyang labi sa noo ng dalaga ang naging hudyat ng isang tahimik na pangako, isang pag-ibig na hindi kailangan ng maraming salita, sapat na ang init ng kanilang mga balat na nagtatagpo upang sabihing tapos na ang panahon ng pag-iisa. Habang dahan-dahang bumabalik ang lakas ni Isabel, ipinaliwanag ni Mateo ang mga kaganapang naganap habang siya ay walang malay. Nalaman ko kung sino ang nasa likod ng pagkawala ng supply ng dugo sa blood bank, ang seryosong pahayag ni Mateo. Ginamit ko ang lahat ng ebidensyang nakalap ko upang patunayan sa board of directors ang sabotaheng ginawa ng katunggali nating doktor. He was so desperate to take over the hospital that he was willing to risk Clara's life just to discredit me and Victoria. Ang katarungan ay dahan-dahang lumulutang tila isang liwanag na pilit na pumupunit sa makapal na ulap ng katiwalian sa loob ng institusyong ito. Sa kabilang bahagi ng ospital, isang milagro ang patuloy na nagaganap. Si Clara ay nagising na may malinaw na paningin at isang malakas na pintig ng puso. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa gilid ng kanyang higaan, hindi hawak ang isang mamahaling telepono o mga papeles ng negosyo, kundi isang simpleng strawberry candy na dahan-dahang binubuksan para sa kanya. Ang mga mata ni Victoria ay puno ng luha ng pasasalamat habang pinapanood ang kanyang anak na muling ngumiti. Isang malalim na desisyon ang nabuo sa puso ng ginang. Tinawag niya ang kanyang mga abogado at sa harap ng lahat nilagdaan niya ang kanyang formal na pagbitiw bilang direktora ng ospital. Ibinigay niya ang malaking bahagi ng kanyang mga share sa isang pundasyon na tutulong sa mga batang nangangailangan ng libreng operasyon sa puso isang paraan upang simulan ang pagbabayad sa kanyang mga pagkakasala. Nang dumating ang mga awtoridad upang dalhin si Victoria para sa kaukulang investigasyon tungkol sa mga nakaraang irregularidad sa pamamahala, isang huling pagkilos ang ginawa ng dating reyna na nagpatigagal sa lahat ng nakasaksi. Bago siya sumakay sa sasakyan ng pulis, dahan-dahang hinubad ang kanyang mamahaling high heels na gawa sa Italianong balat. Iniwan niya ang mga ito sa gitna ng kalsada, nakatayo sa magaspang na semento, nang nakapaa lamang habang naglalakad patungo sa kanyang bagong tadhana. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtakwil sa kayabangang binuo niya sa loob ng maraming taon, isang pagpapakumbaba na natutunan niya mula sa nurse na itinuring niyang hamak. Nang tuluyan ng kumalma ang paligid at ang araw, ay nagsimulang magtago sa likod ng mga gusali na iwan si Isabel sa kanyang silid. Naalala niya ang lumang kahoy na kahon na nakuha niya sa ilalim ng unan ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong binuksan ng tuyong amoy ng luma at alikabok ay humahalimuyak sa hangin. Sa loob nito ay naroon ang isang liham na ang papel ay naging kulay dilaw na dahil sa katandaan. Nanginginig ang mga daliri ni Isabel habang binubuksan ang tupi ng papel. Nang mabasa niya ang unang pangungusap ang kanyang paghinga, ay naging mabigat at ang mga luha ay mabilis na pumatak binabasa ang tinta ng mga salitang naging lihim sa loob ng napakahabang panahon. Tumingin siya kay Mateo na kapapasok lang sa pintuan ng kanyang mukha ay balot ng matinding gulat at emosyon, habang ang misteryong iniwan ng kanyang ina ay dahan-dahang nabubuksan sa ilalim ng liwanag ng lampara. Sa paghawak ni Isabel sa lumang papel, tila naramdaman niya ang init ng mga kamay ng kanyang ina na matagal nang nawala. Ang tinta ng sulat ay bahagyang kumupas na, ngunit ang bawat salitang nakasulat doon ay naging sapat na liwanag upang pawiin ang lahat ng dilim na namuhay sa kanyang puso. Binasa niya ang bawat pangungusap ng dahan-dahan habang ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa nag-uunahang mga luha
ng pasasalamat. Sa loob ng liham, ipinagtapat ng kanyang ina ang lahat. Alam ng matanda na hindi na siya magtatagal at sa mga huling sandali niya sa ospital noon, tinawag niya ang batang doktor na si Mateo upang hinga ng isang napakabigat na pakiusap. Pinagkatiwala ng kanyang ina ang tanging kayamanang meron siya ang kanyang anak sa mga kamay ni Mateo. Nakiusap ang matanda na huwag hahayaang malunod si Isabel sa puot at pangungulila at gabayan ito tungo sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Napaangat ng tingin si Isabel kay Mateo na nakatayo sa may pintuan ng kanyang muka ay basang-basa ng luha. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tanong ng dalaga na may kasamang matinding emosyon? Lumapit si Mateo at lumuhod sa harap ng kanyang higaan. Kinuha ang kanyang mga kamay at mahigpit na pinagsalikop ang kanilang mga daliri. I promised her, Isa, ayaw kong lumapit ka sa akin dahil lamang sa utang na loob o dahil iyon ang gusto ng mami mo. I wanted you to see me for who I am and to let me love you because you chose to stay. Ang boses ni Mateo ay puno ng katapatan na tila isang malambot na himig na nagpapatahimik sa lahat ng bagyo sa buhay ni Isabel. Sa mga sandaling iyon, ang huling bakod ng pag-aalinlangan sa puso ni Isabel ay tuluyang gumuho. Hinayaan niyang mahulog ang kanyang sarili. Sa bisig ng binata, ibinaon ang kanyang mukha sa balikat nito. At doon ay umiyak siya. Nang umiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kaginhawaan na sa wakas, hindi na siya mag-iisa sa mundong ito. 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula nang maganap ang mga pagbabagong yon. Ang bawat araw ay naging bahagi ng isang mahaba at masusing proseso ng paghilom. Sa isang maliit at tahimik na bahagi ng dalampasigan kung saan ang tunog ng mga alon ay tila isang banayad na kumpas ng kalikasan ay may nakatayong isang bagong gusali. Ito ay isang maliit na klinika para sa mga bata na ang dingding ay kulay puti at napapaligiran ng mga makukulay na bulaklak. Sa itaas ng pintuan, may isang nakaukit na pangalan, ang tahanan ng paghilom ni Inay. Ito ang katuparan ng pangarap ni Isabel, isang lugar kung saan ang bawat pasyenteng mahirap ay malugod, na tinatanggap ng walang anumang hinihinging, kapalit isang pagpapatuloy ng kabutihan ng kanyang ina. Abala si Isabel, sa loob ng klinika, sinusuri ang isang batang mangingisda na may masayang ngiti sa kanyang mukha. Suot niya ang kanyang puting uniforme, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nabahiran ng putik o ng puot. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang bagong bangten mula sa mesa at maingat na iginimit ito sa kanyang dibdib. Hindi na lamang ito naglalaman ng salitang nurse, kundi nakasulat na doon ng malinaw, Doktora Isabel Macareg. Sa tulong at walang sawang suporta ni Mateo, natapos ni Isabel ang kanyang huling taon sa medisina. Ginamit ang lahat ng kanyang dusa upang maging isang manggagamot na may pinakamalalim na uri ng pangunawa sa sakit ng iba. Naramdaman niya ang isang banayad na hangin na pumasok mula sa bukana ng klinika. Pumasok si Mateo bitbit ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak ng cistus na pinitas niya mula sa gilid ng daan. Lumapit ang doktor kay Isabel at walang salitang ipinatong ang kanyang kamay sa baywang ng dalaga, habang ang kabilang kamay ay ginamit upang haplusin ang gintong singsing na nasa daliri ni Isabel, isang simbolo ng kanilang pangako sa isa't isa. Lumabas silang dalawa sa beranda ng klinika at pinagmasdan ng malawak na asul na dagat na hinahalikan ng nag-uunahang kulay kahel at lila ng papalubog na araw. Ang bawat pagtama ng malamyos na hangin sa kanilang mga mukha ay tila isang pagbabasbas ng langit. Isinandal ni Isabel ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo, ipinikit ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Sa dulo ng kanyang bawat paghinga, wala na ang amoy ng laso ng nakaraan, tanging ang sariwang amoy ng bagong simula at ang walang hanggang pag-asa na hatid ng tunay na pag-ibig ang nananatili.
Sa bawat paghampas ng alon sa dalampasigan, tila may ibinubulong ang hangin tungkol sa mga lihim ng kahapon na dahan-dahan ng tinatangay ng dagat. Nakaupo si Isabel sa kanyang opisina sa klinika, hawak ang isang makulay na guhit, nakalalagay lamang sa kanyang mesa. Ito ay isang larawan ng 3 taong magkakasama sa ilalim ng isang malaking bahaghari, iginuhit ng maliliit na kamay ni Clara. Sa likod ng papel, may ilang linyang isinulat ni Victoria mula sa loob ng institusyong kanyang pinaglilingkuran ngayon bilang bahagi ng kanyang pagbabayad puri. Ikinuwento ng dating direktora ang kanyang mga hapon na ginugugol sa pagtuturo sa ibang mga preso, kung paano niya natutunang hawakan ang mga magaspang na kagamitan ng walang halong pandidiri at kung paano niya natagpuan ang tunay na kalayaan sa gitna ng mga rehas. Ang bawat salita ni Victoria ay hindi na naghahanap ng kapangyarihan, kundi ng isang simpleng pagtanggap. Dahan-dahang itinabi ni Isabel ang sulat at tumingin sa labas ng bintana. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang tuyong lupa, na puno ng bitak, dahil sa puot ay isa na nga ngayong lunti ang hardin ng kapayapaan. Pinili niyang magpatawad hindi dahil karapat-dapat ang nagkasala, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili sa katahimikan. Ang hoyloy ni Victoria ay tinanggap ni Isabel bilang isang hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Sa kanyang bawat paghinga, wala na ang bigat ng nakaraan. Tanging ang malinis na hangin ng kasalukuyan ang kanyang nilalanghap. Ang katahimikang namamayani sa klinika ay hindi na nakabibingi, kundi isang himig ng tagumpay laban sa sariling kadiliman. Lumapit si Mateo at tumayo sa likuran ni Isabel. Ang kanyang mga kamay ay marahang pumatong sa mga balikat ng dalaga. Nararamdaman ni Isabel ang init at tibay ng presensya ng lalaking naging angkla niya sa gitna ng pinakamalalakas na bagyo. Sa pagharap ni Isabel sa binata, isang namangiti ng wagas na kaligayahan ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya na ang bawat luha na pumatak noon ay nagsilbing dilig para sa bunga ng kanyang tagumpay ngayon. Ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang isang romantikong pagtatagpo, kundi isang pagsasama ng 2 kaluluwang piniling maghilom at magbuo ng isang mundong mas mabuti kaysa sa kanilang kinagisnan. Habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa abot-tanaw, nag-iiwan ng mga kulay ng rosas at lila sa kalangitan, isang mahalagang aral ang nananatili sa isipan ni Isabel. Ang buhay ay hindi isang labanan kung sino ang mas malakas o mas mayaman, kundi isang paglalakbay kung paano tayo mananatiling tao sa kabila ng lahat ng sakit. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa pagtapak sa iba, kundi sa lakas ng loob na yumuko at abutin ang kamay ng kaaway upang sabay na bumangon. Ang bawat sugat ay may dalang kwento at ang bawat kwento ay may pagkakataong magtapos sa isang matamis na paghilom kung hahayaan natin ang pag-ibig na siyang maging huling salita. Sa dulo ng lahat ang katarungan ng tadhana ay hindi palaging dumarating sa anyo ng parusa, kundi minsan ay sa anyo ng isang bagong simula, kung saan ang bawat isa ay binibigyan ng pagkakataong maging mas mabuting bersyon ng kanilang mga sarili.